ang isang bibigay kaalamang bago, no? Actually, naging guest na natin siya in part at magiging katandem ko na dahil excited po tayo sa mga fascinating truths na ibabahagi niya. We welcome natin sa ating programa. But, Tina, we have to play this first kasi ito po yung kailangan natin sa ngayon. Okay? Go ahead, Tina. Okay, naka-play na ba, Miss Tina? Siya makita. Alright, gusto po natin kasi paalam sa inyo paano tayo makakapag gamot actually dahil health po is wealth. Gusto natin ma-prevent yung mga matatawag nating killer diseases. Ano po yan? Cancer of the pancreas, lymph nodes, kahit anong klaseng cancer, ovary man yan o hindi. At ganyan na rin ang mga cardiovascular diseases. Ano po yan? Hypertension. Lalo nga tayo ay kinakabahan, nagkakaroon ng nervyos, tuloy-tuloy naghihigpit ang ating mga veins. Ayan, ang nangyayaring consequence, somehow na i-stroke. So, ayaw po natin ang lahat ng yan. Kaya, i-play mo na, Tina, para maintindihan nila paano natin maisasagawang prevent ng mga kamitong klaseng killer diseases. Go ahead, Tina. PEMF stands for Pulsed Electromagnetic Field, and the Earth pulses with an electromagnetic field that can be measured. This magnetic pulse is as vital to life as food, air, and water. Our body also pulses with the same basic frequency as the Earth, and the pulse from the Earth works like a battery recharger for our bodies. When we're young, our body pulses about 3 to 5 times per minute, and these pulses work like relay stations to help the blood flow through the body. This is necessary because the heart isn't able to exert enough pressure to send the blood through all of our blood vessels. As we get older, the number of times that our body pulses decreases, and instead of pulsing 3 to 5 times per minute, it pulses about once a minute. Folks with diabetes only pulse about once every 10 minutes. And this is why they tend to have circulatory problems. A PEMF mat works like a battery recharger and helps the human body to pulse like it should. You're probably aware that the world in which you live continually bombards your body with toxins. And you're probably also aware that if you have good circulation, then your body will be able to rid itself of these harmful substances. PEMF therapy can help to improve circulation, and therefore, PEMF therapy can help your body to get rid of harmful toxins. People who work in a dirty environment usually take a bath or a shower to clean themselves off at the end of the day. People who live in a dirty electrical environment, microwave ovens, cordless phones, Wi-Fi, cell towers, need to clean themselves off at the end of each day. This type of cleaning can be accomplished by walking barefoot in the grass or along a beach, swimming, working in a garden, or by using a PEMF mat. Dr. Reuven Sandeek published several articles each year between 1994 and 1996 on Parkinson's disease. He said that patients who used PEMF therapy, in addition to conventional treatments, were hugely successful. Improvement was seen regarding facial expressions, tremors, visual perception, and memory. Their speech became more fluent, they were able to see better, and their sense of smell improved. And finally, he stated that the mood of the patients also improved when using PEMF therapy. Beginning immediately after World War II, Japan began experimenting with electromagnetic waves
and this technology quickly spread to Europe. Between 1960 and 1985, nearly every European country designed and manufactured its own magnetic therapy systems. More than 10,000 scientific papers have been published about the effects of PEMF. Also, more than 2,000 double-blind studies have demonstrated that PEMF therapy is a safe and effective treatment for a variety of conditions. These studies have also shown that PEMF therapy promotes and maintains general cellular health and function. Russian researchers published an article in 1996 called Magnetotherapy in the Comprehensive Treatment of Vascular Complications of Diabetes. They studied 420 patients with diabetes. 100 of these patients were treated with conventional therapy, while 320 of them were exposed to a pulsed magnetic field in addition to conventional therapy. 28% of the patients in the control group showed improvements, while 74% of the patients who were treated with the pulsed magnetic field showed improvements. In other words, patients who received PEMF therapy were almost 3 times as likely to show improvement in controlling blood sugar levels as patients who didn't receive PEMF therapy. The good news is that PEMF therapy has recently become affordable and is now readily available. Sarap marinig, di po ba? It is now available and parang sinabi affordable at saka madaling siguro mabitbit or siya ay hindi na ganun ka complicated, ano? So again, ang linaw po, pero para malaman natin ang lahat ng yan, we are so blessed na makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon via phone patch muna at napaka-busy niya po, no? Dahil nga ito na, ang daming mga matatawag nating reaction at saka somehow overwhelmed na dahil nag-overwhelm na yung kanyang mga orders at saka siguro masasabi nating interesting mga inquiries na kailangan niyang sagutin, ano? So dahil nga na i-feature na natin siya nung ating first salvo nung Monday, but very briefly ay kulang, hindi natin malaman yung actual information. So now we have him at nasa kabilang linya ng komunikasyon ng aking magiging katandem sa sulong na bayan with Dalubhasang Pinoy. Imagine, Dalubhasa kasi siya ay inventor at biochem medis specialist, no less than Glenn Fabres Tuazon. Hello, partner. Magandang hapon po. All right, can you hear us clear, loud and clear? Mukhang okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Yan, narinig naman natin at nakita sa ating pinakitang footage, video clip na itong pulse electronic magnetic field ay kailangan ng ating mga kababayan sa ngayon, lalong-lalo na sinadanas nating pandemya, no? Napakarami, biglang sumulpot lahat na ng klaseng sakit dahil masabi nila naging malungkot sila dahil nininervous, natatakot, may agam-agam, may pag-alala, hindi nila alam kung sila na yung susunod after nitong COVID, etc. So, itong PEMF ay syempre, to prevent all this, ayaan ang kanyang pwedeng iambag, ano? But ikaw, as biochem med specialist, can you enlighten us, ano po itong PEMF? Go ahead. Ang pakay po namin sa aming grupo, kami nagsama-sama para magawa yung mga innovation or technology na ginagamit din ng ibang bansa. Okay. Ang pakay po namin ay maging available dito sa atin at maging aware ang Pilipino na ito ay hindi makabagong solusyon. Alright. Ito po ay ginagamit po ng maraming bansa at masyado lang mahal. And nagawa naman namin maging mura ang halaga. Alright. Pagdating naman po sa therapeutic effect, ito po ay mas marami ang napatunayang effectiveness nito o yung natawag na resulta na ginagawa din naman ng mga gamot, natawag na clinical trial o yung mga pagsubok para mapatunayan ito ay hindi harmful o nakakagaling sa tao. Ito ay walang overdose. Okay, walang Hindi po bawal na maraming beses gamitin. Ito ay natural na energy na binibigay ng mundo.
na kahit sinong biomolecular or physicist, nakakaintindi po nito mga bagay na to. Okay. So, wala siyang overdose. In other words, para lang malinaw sa ating mga tagapakinig, ano? Kasi this is something new to their ears. Medyo alien sa kanila kasi nga bago lang, ano? Hindi po siya harmful. Ganun po ba? Gusto po namin sabihin sa mga taong bayan Okay. na kapag tayo po ay nag-online at ginamit yung YouTube or Facebook or Google, tayo po ay magugulat na ito ay matagal nang ginagamit ng tao Right. sa iba-ibang bansa. Kaya kahit ano po ang sabihin namin at pag-explain ng maraming approval ng FDA or clinical trial na nadinig sa video, marami pa po kami gustong ipakita sa inyong Tagalog version, Alright. mga Pilipinong gumagaling dito, mga Pilipinong 17 years old pataas, bata, matanda. Yan po yung mga susunod na gusto namin ipakita ng tagayon ang mga tao ay ma-inform. At malaman ninyo na bukod sa gamot, responsibilidad doon natin maintindihan yung ating pinapasok sa katawan na toxic. Right. At itong natural energy na to na kung tayo ay malapit lamang sa tabing dagat Okay. or tayo ay barefooted sa gubat, naturally malilisid natin to. Pero tayo Pero nakatira urban na sa tayo eh. Estado. Right. Nasa urban na tayo Opo. karamihan, Glenn. Oo. Kaya toxic na. Opo. Kaya ito mga susunod po ng episode, inabuti ko pong ipakita yung mga resulta Okay. naramdaman ng mga Pilipino mismo. At dyan sa Cubao, sa Anonas, Right. meron dyan company na nagbibigay ng libreng servisyo itong machine na to. So do they have to undergo anong mechanics para maramdaman yung pulse magnetic field? Ito lang ang machine na to. Ito lamang ngayon kayo uupo. Okay. Merong ilalapat sa inyong paa nang wala kayong medyas. Meron pong ilalagay na belt na malapad na nandun po yung tinatawag na probe o yung wire na nagbibigay ng pulse wave. Okay. Meron din yung pads na bilog na ilalagay sa parte ng katawan yung meron kayong karamdaman at saka yung hahawakan. So, nakaupo, in other words. Nakaupo lamang po. And then, ilang segundo, minuto, o aabutin ba ng isang oras? Para yung pag-upo mo doon sa machine. Hello? Yung pong Yeah. sandali. Go ahead. Go ahead. Ilan minuto? How long will it take when you sit down in that machine? Para Ang lahat po ng Pilipinong 12 taon nang gumagamit nito dyan sa may Anonas at sa ibang branches nila. Sa 30 minutes lang po. good Ramdam 30 niyo kaagad yung epekto. Let's say may pananakit ka sa yung rayuma, everyday thing yan eh, na sumasakit mga buto-buto mo at mga litid at tawag nga nila rayuma. So in 30 minutes somehow meron ng result, ganun ba? Mahirap man pong paniwalaan, pero ito pong machine na to, ang tinutulungan nito ay yung cornerstone ng ating buhay na tinatawag na cell. Cell. Okay. Kung iisipin po ng lahat ng inumin nyo, papasok din sa katawan nyo, hahalo po sa inyong cells or dugo. Okay. At kung yun ay nutrients sa tamang gamot, yung mga sakit ninyong nararamdaman sa iba't ibang parte ng katawan po ninyo, yun po ang trabaho ng cells o yung nasa dugo ninyo. Kaya ang effectiveness po nito is agad-agad. Hindi po ito kailangan i-process ng scan o ng sikmura katulad ng mga gamot na iniinom ninyo. Ito ay rekta mismo o diretso mismo sa cells ninyo o dugo ninyo ang na-apekto nitong machine na to. At ito ay walang overdose. Walang Kaya overdose, ganun kami ulitin lang excited natin. na mag-sample dito.
Right. Kasi sabihin mo nang yung ibang mga gamot na nalikha, Glenn, may tinatawag kaya nga very specifically, lagyan nila ng, ito muna ang frequency kung paano nyo iinumin to, 2 beses ba, 3 beses ba sa isang araw, tapos huwag nyo i-overdose dahil syempre anything in extreme is hazardous to your health. Meron talagang specific. Ito namang sinasabi mong pulse electronic magnetic field, walang overdose. In other words, pwede kang umupo ng, sige pa, matagal-tagal pa, ng ito ay talagang maramdaman mo yung epekto. Ganun ba? Marami pong politiko, artista, at mga may kaya at walang kaya ang nagbilihan ng masina to. So yan ang makapatunayan natin sa mga susunod na episode. Itong masina to kahit pangga, pwede nyo gamitan at tulugan. Mas maganda siguro. Right, oo. Kasi, paano, how does that work? Kasi, you have to educate us, para paulit-ulit nating ipaalam. Yung electromagnetic field, kailangan ba talaga ng katawan natin magkaroon ng somehow electric, paano yan, field, healing wound, mga electrofield wound na nakuha natin sa toxic? Meron pong misconception o yung hindi naintindihan ng karamihan. Pero lahat po ng kahit kung hindi kayo nag-aral ng medisina, tingnan nyo lang ng konti, ang katawan po natin ay nagpapulse. Hindi po kuryente ang tawag doon. Oo, may pulso. Siyempre. Yung pulso, iba naman po yung pulso na pinupulsohan yung nerves nyo. Pero lahat ng cells nabubuhay sa pagmagitan ng electromagnetic field. Kaya nga po mapapansin nyo, sigurado ako na itigilid ng mga kababayan natin siya. Yung tinatawag na echocardiogram. Okay, ECT2. Yung po ay na electronic impulses. Mga machine po yun na tinitingnan yung pulse ng ating organ. And, ayun, dun, itong papel or role na napakalaki ng itong PEMF, importante sa development at maintenance and control of our cells and tissues. Ganun ba? Opo, dahil yung nabanggit po ni Ma'am Loli, yun po ay organ natin. At ang organ ng katawan ko ay mayroong nagsusustain ng plasma o dugo. At ang dugo natin ang composition ng cells. So kung ang cells niyo ay healthy, ang organ niyo ay magiging healthy. So, importante muna pala ito bago uminom ng gamot. Ganun ba? Para meron lang delineation of function. Gamot ba muna o dapat itong PEMF muna? Napatunayan naman po ng ating mga dalubhasa at hindi naman nila pinagkakaisang informasyon na merong toxicity ang mga gamot. Kaya nga po, meron silang tinatawag na PIMS or MIMS. Ang ating mga nurse o pharmacist na iintindihan niyan, yan po ay libro. Tapos na nakasulat ang contraindication o yung tinatawag na epekto ng gamot kapag napagsabay mo yung magkakaibang gamot. So itong PEMF po ay natural. Ang gamot, maganda rin yan pero may toxicity. May dagdag ng in other words, ano ba pwede nating ma-term dyan, hindi na siya, kumbaga sa organic, hindi siya organic. May dinagdag ka ng, toxin. Hindi, ayokong sabihin yung ganun, pero hindi siya foolproof o 100% na potent, ganun ba? Opo, tama po yun. Yung tinatawag na toxicity, yun po yung sa English po yung synthetic, yung hinalo nila. Yung synthetic, may halo na. Hindi na-dilute na, in other words, hindi siya potent, hindi siya 101% na original, may konting halo na. So again, malinaw po, para lang maintindihan kasi nga ito po yung oras o panahon na maintindihan ng bawat isa. Kasi dumadaan po tayo sa ganitong sitwasyon, napakalaking pandemya nitong COVID-19 na sinasabi, Ako na, I'd like to believe na isa lang to sa mga katulad ng influenza. Medyo masyado lang lumaki ang media publicity na ito ay grabe kasi ang dami na pong namamatay, pero siguro baka nag-coincide, nagsabay-sabay lang, pero again, sabi nila ang COVID-19, Glenn, is parang influenza matindi lang yan. Isa lang yun sa kinds or types of influenza. Yung dati may MERS, may SARS, may avian flu, may kung ano-ano pong African swine flu. Ito ngayon, COVID-19, and may mga variants pa. To prevent all of this,
we have to go through ito palang sinasabi nating PEMF. Ganun ba yun? Opo, kung i-recall or iisipin po niyo ang mga taong nakatira sa tabing dagat, mga taong magsasaka, Malalakas katawan. mo nila. Oo, yeah. Hindi po Nature. dahil sa kinain nila. Dahil sa ano pala yun, yung earth crust na electromagnetic na Dahil nararamdaman from yung down below. kanilang ng connection. Connection po sa natural na lupa at energy ng lupa. Galing, ano? Imagine, ba't kailangan pa tayo mag-imbento ng mga kung anong gamot? Ito pala, ang haba. Ang Pilipinas is so blessed with oceans, rivers, dagat, sapa, lahat na ng klaseng nature. Nandito meron tayo eh. And yet, ito, kakagastos tayo ng malaki. Parang bilyon na yata ang paggawa ng gamot, ano? Na alam pala natin na ito ay may dagdag o may halo. Hindi siya potent na foolproof na buong ito ay makakagamot, ano. But again, sa nature pa lang dito sa atin, dun pa lang meron ng electric fields pala, no, sa how do you describe it? Let's say kasi alam mo sa mga zen o sa mga spa, 'di ba? Makita mo yung kanilang facade, may mga bato-bato. Lagi nilang pinapakita, may bato ka, dadaan ka, aapak ka dyan. Yun ba yun? Ganun ba yung sa beach o sa earth crust? Yung sinasabi niyo mga bato, Oo. hindi po yun na although yung init na Mainit? dinudulot ng mga gemstone or mga bato Okay. ay maganda sa sirkulasyon ng dugo. Okay. Pero yun po ay superficial o yung tinatawag na pang-ibabaw lamang. Hindi po dito sa cells ninyo, sa ilalim ng katawan hindi niyo. hindi tutusok or hindi tatagos. Superficial lang. Opo. Ayun. O, yan, malinaw, ano? Hindi siya tatagos sa ating mga cells, membranes, tissues, o ano pang nasa kailaliman, ano? But again, you have to educate us, eh. Ang sinasabi mo, itong magsasaka, fisher folks natin, mga mangingisda, magulat ka, ang lalakas talaga nila, eh. Imagine, maghapong na kayo ko at hindi biro yung kanilang tinatrabaho, naka-expose under the sun, and then etong karagatan, wala siyang toxin, ganun ba yun? Or Wala ating po. mga farm? Dahil po, imbitahan namin at kausapin, lagay natin sa programa ninyo ang mga senador o politiko o artistang gumamit ito. Wala ko silang naramdaman na kahit na anong toxic. Kaya nga po, wag niyo pong paniwalaan basta ang sinasabi ko lamang. Tingnan po ninyo online. Sa panahon po ngayon, lahat ng informasyon ay nasa online. Right. Hindi niyo kailangan pakinggan ang sinabi ng isa o dalawa. Tingnan niyo po kung ano nangyayari sa ibang bansa. Kahit wala ka pong pandemic, ginagamit na to ng mga doktor mismo. Kaya gamitin po yung oras nyo at yung kahit konting loob ninyo. Right. Sa loob ng 3 milyong to, malalaman nyo ang informasyon na to ay ginagamit ng iba-ibang bansa. Kaya kailangan maintindihan ng mga Pilipino na ito ay bagay na dapat nating paunlarin ito at ipamayagpag at ipakilala. Right. In other words, our neighboring countries, siguro since time immemorial, yan na rin yung ginagawa nila, eh. And yet tayo, bakit tayo nahuhuli? Parang hindi natin alam, pwede pala nating gawin din ginagawa ng ating mga neighboring countries. Tama? Meron pong tinatawag na electrotherapy. Marami pong mga pinablis na libro na binabasa ng ating mga binabasa. Okay. Ito yung tinatawag na electrowave or electronic or electrical therapy. Fields. Pero itong mga libro na ito, hindi pinablis ito ng walang basihan. Nagkataon lang na meron tayong mga libro dito at binasa ng ating dalubasa. Pero yung technology, hindi nakalapag dito sa ating bansa. Pero bakit ang ibang bansa, wala kang makikita ang ganitong technology na lahat ng bansa ay gumawa at meron sila. Right. At hindi naman po natin kinakancel out ang medisina dahil nakakatulong po ang medisina din dahil sinisla nila yan na maayos din. Pero aminado din sila na meron toxic. Right. So yun or sila po tawag.
Mhm. So with this PEMF, somehow talagang yung toxicity ay ay mabaliwala. Aalisin talaga niya yan. Yan ang kanyang role. Alisin. Zero po. Oo. Okay. Zero as in walang toxic. As in zero, no? Zero toxic. Yun ang gusto natin marinig kasi lahat, anywhere you look ngayon, may toxic na yung pati tao, toxic. No. But seriously, when we return, Glenn, ako, exciting at saka fascinating yung gusto naming i-share mo sa atin. Kasi po, itong ating dalubhasang Pinoy ay nagkaroon ng experience at saka ang kanyang citation sa British Indian Ocean Territory ay talagang sinasaluduhan siya for really performing his work experience in Diego Garcia. So, i-describe mo sa amin yung a little bit of your experience nung ikaw ay nasa nagtrabaho dyan sa NASA, no? But before that, we have to pause for a quick station break, alright? Huwag kang aalis, Glenn. The Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to love. What the world needs now, yun ang gusto natin again, ulit-ulitin dahil mukhang kailangan natin talaga yan sa ating hinaharap na pandemya. No? The world is in turmoil in as far as what? Medicines, healing, diseases, illnesses, at lahat ng klaseng emotional insecurity ay nararamdaman ng karamihan sa iba't ibang panig ng mundo. At yun nga po yung gusto nating gamutin. Tayo ay talagang blessed na naiintindihan natin itong mga bagong kaalaman, ano? And syempre, katandem natin, katulong natin sa pagbigay ng mga katotohanan at mga bagong kaalaman ang isang dalubhasang Pinoy na nagbabalik dito sa ating bansa para lang i-cascade yung kanyang nalaman sa Diego Garcia kasi nga po nagkatrabaho po siya dyan, ano? Now, napakalinaw na ito pala ay dapat inaalam na natin para ma-prevent yung tinatawag nating mga wounds or stimulation of neurons o kung paano yung positioning, activation of cells natin sa tissues natin. So more about that, nagbabalik sa ating programang aking katandem, ang biochem specialist, no less than Glenn Fabros Tuazon. Hello ulit, Glenn. Maganda nga po ulit. Alright. Kanina, before the gap, we wanted to find out, pero bago ko tanungin yung hanging question na yan, yung experience mo somehow i-describe and siguro i-share mo sa atin, may nagtatanong si Tina Oksan. Sinasabi lang niya, bakit ngayon lang daw po yan, Mr. Glenn? Ang tagal-tagal na palang panahon na alam ng ating mga kapitbahayang bansa. Tapos tayo nakulelat na. Okay. Marami naman pong dalubhasa dito sa atin. Pero kahit kami pinag-aralan namin, wala kami nakita mga dalubhasa na nag-expose o nagsabi meron ganito sa ibang bansa. Kaya nga po, nandiyan yung ating mga ibang ahensya na ang trabaho nila ay tignan kung paano na-develop din iba-ibang teknolohiya. Pero itong particular na to, wala kami nakita na Pilipino. Pero meron pumasok ng mga kumpanya na nag-gagawa nito. Isa na po doon yung nag-dinig natin na Theragen. Yan din po isang form of PMS o pulse electromagnetic field therapy. Yung Nugabet o yung Waki-Waki. Yan ay mga kumpanyang pumasok dito sa atin. At kung nadinig ng mga tao yung pangalan na yan, so mga experience ng ating mga kababayan dyan. Okay. Nawala lang sila. Oo, sila ay nakikita dito sa ating bansa, no? Nandyan lang sila, nasa bang lugar? Manila, Luzon, Visayas, Mindanao? Karamihan po sa kanila, nandito lamang sa NCR at sa Manila. Okay. So, dapat yan ay siguro sa susunod natin mga episode, maanyayahan, maimbitahan natin. Kasi sila pala yung available, ang alam natin na pwedeng source, ika nga, ano? So, ito, nagtatanong naman si Mike. Ang tanong niya, magkano naman daw po ang isang unit kung sila ay pwedeng mag-market nito? Ayan. Another livelihood project na ito. Sa iba't ibang bansa po, marami po nagbenta. May mga mura. Pero ang trabaho namin bilang mga dalubhasa sa sensya ng electronics
Sinet po namin lahat sila at nakita namin ay mga equipment na marami din gumawa ng hindi tama ang output. Okay. Pero Paano? napakasimple lang na information online. Makikita ninyo. Ang mga tao, makikita nyo kung paano nag-react, paano napagaling, at paano naging mas maganda ang kanilang kalusugan. Yun ang magiging unang kasuhan ninyo. Right. Nag-improve at saka na-heal. Kasi ngayon ang daming may cancer. Dahil nga sanabi mo, na-mention mo kanina, toxic all around us. Lahat ng radiation. Pag ikaw nga ay Xerox copier sa isang kumpanya, ikaw pala exposed sa radiation na yun. At saka syempre, sa kotse, sa mga, even sa kitchen, sa ating simpleng pamamahay sa loob ng bahay. May may microwave tayo. Or, huwag na tayong lumayo. Itong telepono po ba, Glenn, ay ano ang toxicity nito? Kasi lahat tayo naka-cellphone. Totoo po, meron po nire-release na toxicity or resistance na nakakasama sa ating kalusugan. Okay. Meron din mga standard ng measurement na makikita nyo nag-comply o sumulit naman ng mga cellphone. Oo. Pero ang totoo din, sana totoong sumulit sa lahat. Naku. Kaya pinagbabawal talaga ang matagal na paggamit ng cellphone or iPad or laptop na lahat sa may radiation. So, may scaffold, somehow, tiny bits and parts na somehow mag-i-emit ng toxic. Hindi ka ligtas din, kasi nga made of rin to, no? So, again, ang tanong na marami, kung ito po ay available na dito sa atin, ano po yung maaaring maitulong naman ng ating mga sambayan para ito ay mapalaganap at malaman ng karamihan? Sa mga barangay po ba, dapat ba pinapaalam na natin ito? Alam niyo po, napakaganda ng reaction ng mga barangay chairman nung ako ay kumikot at nag-share Alright. ng aking blessing. Yes. Lahat po ng mga kagawad, health officer, tanod at chairman, gusto nilang makita to. Kaya ngayon po, simulan mo natin maging aware sila. At sa mga susunod po na episode ninyo, maglalagay po tayo ng Tagalog na informasyon Please. na makikita nila online kahit cancer po. Cancer, yan yung mga mabibigat na sakit ngayon. Whether pancreas yan, o whether lymph nodes, o ovary cancer, o ano pang ibang types of different cancer. Ito yung maiintindihan nila paano mo, preventive ang approach, paano ito wag nang dumating pa sa atin at hindi natin makuha. Kasi, yung isang nagtatanong, ayaw niya magpabanggit ng pangalan. She refuses to be identified. Pero sabi niya, ang chemotherapy mas worse daw. Hindi na dapat daw to, hindi na daw dapat to nire-reseta or something. Anong take? Ito po ang sagot dyan. Okay. Tayo po ay may responsibilidad na alamin natin ang pinapasok natin sa katawan natin. Ayun. May responsibilidad. Oo. O dalubasa. Talaga magsasalitang may toxic ang mga chemical. Okay. At conscious po natin nga, kaya nga po kayo bumito na waiver, kaya pag kayo po nag-handle sa mga ganyan. Oo. So, merong kasulatan na kung ano man mangyari, hindi sila liable. Basta, nireseta nila yan sa'yo, ngayon, ang ating namang mga kababayan, may karapatan. Human right natin, karapatan natin magtanong, o siguro mag-check muna, o mag-due diligence muna, anong klase yung ipapasok sa atin, sa ating katawan. Tama po. Tama po. Advokasya po namin na ipaalam sa tao ito. Katulad po ng yung mga salubasa sa ibang bansa na ganito rin po ang ginagawa. At hindi po kami magsasawa na ipaalam. Paingin lang namin. Hindi namin kailangan magsalita ng malalim. Right. At yun yung mga susunod po na episode. Okay, moving on, ngayon ng issue ng vaccine kasi ayan, mga nagsidatingan na iba't ibang pangalan o branded o kung hindi man branded na pangalan ng vaccine. Karamihan ay, again, sinasabi mo, karapatan ng bawat isang tao, hindi lang Pilipino or different nationalities, kung sila ay magpapa-inoculate. So, ito, uulitin lang natin, dapat alamin po, Glenn, alamin ng bawat isa kung ano yung klase ng siguro vaccine na ipapasok sa'yo sa katawan mo. Kasi katawan mo yan eh. Kasi ako katulad ko, hindi ako nagpapavaccine pa. At 64. I politely declined dahil choice ko to eh. Di po ba?
Opo, alam naman po natin na mayroong tinatawag na impormasyon. Nagkataon lang na tayo masyadong hindi sa mga ginagawa at nakalimutan natin kung paano natin palulusugin ang ating katawan. Kaya po ang isang pakay namin, hindi po kami nag-i-endorse ng kahit na company. Kahit anong kumpanya, oo. Hindi po kami nag-i-endorse. Napaalam po namin sa Pilipino. Marami din po akong mga naging kaibigan na more than 17 years old. Wow. Mga septic, parang sakit. Dinili nila yung kung ano yung mga produkto na nakita nila na niresearch nila. At sila ay hindi lang basta gumaling. Wow. Abot-abot ang pasalamat nila at nag-donate sila ng ganitong klaseng teknolohiya. So really, you have to continuously learn. I-embrace mo yan pag, Glenn, sa ating mga kababayan nakikinig ngayon, lalo na mga OFWs, kulang na kulang oras nila. Bigyan po natin ng oras siguro o panahon o make time na kayo muna ay mag-research. Kasi di po ba, meron kayong tinatawag na R&B, Research and Development. Diyan naman magbabase o tayo ay makakakuha ng basehan, mga clinical studies. Pero ito pong PEMF talagang, ano ba tawag dyan? FDA approved ba yan? O may clearance? O nakasecure ba sila ng kung anong pang permit na dapat nilang i-secure? Yung pong kaninang video yung pinalabas ninyo na ang lingwahe ay English. Yes. Mayroon din pong mga explanation kanina doon. Lahat po yan ay dumaan doon before nagamit sa tao. Okay. Lahat ng manufacturer sa buong mundo dumadaan po talaga doon. Oh, At hindi yun ang basihan lang. Yung FDA, hindi lang po yun. Ang testimony is isang basihan din. Pero kagaya po ng sabi ko, huwag po kayo manood ng TikTok lang. Mag-YouTube po kayo. Makikita nyo ang daming tao. Pati Facebook page. Ang daming tao sa ibang bansa kung anong experience nila o naramdaman nila. Mag-type po kayo ng PMF. Kung lagyan nyo ng PMF, makikita nyo lahat ng city sa ibang bansa meron. So ang tanong, bakit na hindi nyo alam? So kaya yun ang ginagawa namin yung dito. Na ito ay ipapalabas natin at makikita nila dahil yun mismo ang ina-apply sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang sa nabanggit natin kanina sa Ingles, maaring sa African countries, lalo na sa mga may gera, di po ba? Dahil syempre ikaw ay masusugatan, mababaril o hindi ka man mamatay pero may sugat ka. Ito ba ay isa sa mga maaaring pag na-damage ang iyong skin, isa sa madaling makapag-restore o ma-heal? Tama po kayo dyan. Talaga kung ito po ay mabilis ang paghilog ng ating katawan, meron din tinatawag na medical light. So yung medical light na yun, nag-release po yun ng frequency or pulse. Alright. Kaya yung paghilog ng inyong balat ay agad-agad at pati inyong sugat. Pati po yung mga diabetes na na-amputate. Marami po kami katibayan. Mapa-abroad hanggang dito sa Pilipinas. Sa after i-apply nila sa mga Pilipino, naggalingan po sila yung mga na-amputate o napatulan o may mga sugat na ayaw dumaling. Sa paggamit itong medical light na tinatawag. Nakasama din dito sa pulse electromagnetic field machine na tinatawag. Kasi I think na-mention mo kahapon when we were together, pati pag naputol ang daliri mo o nagkadurog-durog yung mga, buto, somehow ito ay mabilis ma-restore, ganun ba yun? Opo, papakita namin sa mga Pilipinong bayan, sa ating masang Pilipino, na ito ay matagal nang ginagamit ng mga orthodoxers, yung mga tinatawag na nanginginig bone or shattered. Yung paghilom ay napakabilis. Salita po namin, huwag paniwalaan, sinuhin po ninyo anong ginagawa ng ibang bansa. FDA approved since 1980. Ginagamit na nila kaliwat kanan sa ibang bansa. At napakabilis ng paghilom ng katawan ng tao na walang toxic. Kaya po ganito kami sa Eagle, nahanap din po namin kayo na may advocacy ang isahayag sa tao nung may kinalaman sa health technology. Health talaga, no? Napaka-fascinating kasi imagine, nag-shatter na yung buto mo. Tapos biglang ito ay ma-regenerate o ma-rebuild o ma-fix somehow, tutubo ulit at magiging buo ulit. O yung, kumbaga sa, naipit ka somewhere sa pinto, syempre, buto mo nga, nasira. Yan pala ay tutubo ulit, ganun ba? Mabilis po ang paghilom. Hindi po pagtubo ang tamang salita, pero ang paghilom ay mabilis. Okay. At
patunayan po natin ito po ang magitan ng information drive. Right. Important Hayaan natin makita ang nila. Pilipino ang magusga at makita nila kung ano kung sa iba-ibang panig ng bansa Ang effect. ang ganitong technology. Okay. Kanina, we wanted you to share quickly, we have 4 minutes, yung iyong namang naging experience kasi alam natin ang NASA is National Airspace at ang mga astronauts ay hindi ganun kadali ang klima na kanilang susuungin pag sila nasa outer space ka na nga eh. So lahat yan talagang siguro pag-iisipan muna bago ka ipadala o i-deploy sa moon o the sun, the stars, kung saan mga planeta. Siyempre dapat ikaw ay protektado, hindi ka pwedeng basta makakuha ng sakit. So yung experience mo na ikaw ay tumulong sa kanila pag prepare nitong para meron silang panlaban pag sila ay lumabas sa labas ng mundo. Ano yun? Pakishare naman. Ako po isang Department of Defense top employee nila, which is ako po ay nagko-command ng mga warships. Nung nangyari ang 9/11 or attack sa bansang Amerika, so ako sa mga nagpapadala nung binobomba ang Afghanistan at ako'y nagko-command sa isang tower. Okay. Sa warship man yan o bomber plane, yun po ang naranasan ko trabaho. At parte ng trabaho ko is yung pag-transplant ng NASA space shuttle sa aming base Amerika doon sa Georgia. Jake Garcia. Ako po yung nagpo-command sa rescue team. Kaya yung training ko po is very expensive, pati pag-shutdown ng space shuttle, pag-access. Dahil ako yung nagsasalita sa mga rescuer. Yung time na nakita namin ang sinusuot ng mga astronaut. At yun ang nagbigay sa akin ng malaking question mark. Na ngayon naman ay naunawaan na namin na ganun pala yun. Kaya pala sila ganun kay... Oo. Kaya pala sinusuot nila yung ganun. Lahat pa ng particles of that spacesuit ay ano ang component nun, more or less. Yung pong PMF na sinusuot ng astronaut at sa lahat ng teknolohiya na dala-dala nila paglabas ng ibang paglabas ng atmosphere o sa ibang sa labas ng mundo. Labas ng mundo. Nasa kanila ang mga nakabagong teknolohiya. Wow. Kaya sa totoo lamang po, kung ang taong bayan ay sinintindihin, karamihan sa teknolohiya yung ginagamit natin sa lupa. Ngayon. Mga military at pinag-aralan yan na NASA na tinatawag. Right. At ibang bansa din. At itong PMF ay patagal na rin sinasito pa nila nagawa sir. At nakatulong sa kanilang buhay. Right. Can you imagine, lalabas ka outer space, lalabas ng pati ng mundo, so hindi mo alam anong hinaharap mo, what to expect. Pero sabi mo, naka-PEMF sila, at syempre kasi nga floating, di ba? So nakahiga sila dito sa teknolohiyang iyong binabanggit ngayon na ating pinapaalam sa buong sanglibutan. Talagang protektado sila. Di sila basta-basta magagapi ng kahit anong toxic, radiation, radicals, o ano pa mang mga nakakatakot na substance yan na pwedeng lumipad sa harapan nila. Ganun ba? Opo, parte ng aming advocacy ay ipaalam sa tao to. Yung po mga katanungan ninyo, itanong nyo lang mo sa online, sasagutin nyo namin agad. Mag-create po kami na awareness. Pag pinipilit namin maging simple ang usapan, Right. pero maraming informasyon dyan, maintindihan nyo rin agad. Siguro kaakibat na dapat i-click nila yung iba't iba pang mga information source, mga links na ipapahagi nila. So don't worry kasi po, ito po ay unang segment pa lang natin. Sa mga future at saka susunod na episodes ay gagawin ni Mr. Glenn na talagang simplified or taglish form. In a 60-second na, napakabilis ang oras, magpapaalam na tayo at bibitinin natin sila sa next week episode natin at lahat ng iyong nabanggit kanina ay atin natin ipagkakaloob ng bagong kaalaman. Go ahead and say your closing pitch, Glenn. Dadalhin po namin ito sa lahat ng barangay. Ayan. Kaya abangan po ninyo. Ipapaalam po namin sa inyo ng tapagalugin namin at kahit anong lingwahe ng Pilipino, aabutin po namin kayo. At ang mga barangay po, maghintay po kayo, isa-isay mo namin kayo. Alright, that's the good news. The basic political units of society talagang ibababa ni Mr. Glenn para maintindihan ng sanglibutan. Again, thank you so much for your time. I'll see you next week. At syempre, thank you. Opo, yan pong ating medical specialist no less than Glenn Fabres Tuazon.